Tayo po'y tumayo lahat upang basahin ang scripture na dadalhin po ni Brother Dennis Oralio. Ating pambasahin ang banal na salita natin, Panginoon, na matatagpuan sa Mateo chapter 22, verse 35 and 38. Ang nakasulat ay ganito: At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya'y tuksuhin. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ang buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Amen. Thank you, Brad. Let's close our eyes at tayo po muna'y manalangin. Hallelujah. Oh, glorious Father. Thank you, Lord, for your presence today, O God. Hindi mo binigo ang bawat isa, Panginoon, ay pinaranas mo ang iyong presensya. Yes, Lord, we feel your very presence in this place. Sa aming puso, sa aming buong pagkatao, Panginoon. Salamat po sapagkat patuloy mong pinapalasap sa amin, O Diyos, ang iyong kabutihan. Na kung saan nagbibigay sa amin ng lakas at tagumpay. Walang tagumpay sa lugar na ito, Diyos. Walang ibang mapagkukunan ng tagumpay liban sa presensya mo, aming Panginoon Jesus. And today, muli, O Diyos, Lord, muli patuloy kami nagpapakumbaba and we acknowledge your presence. The guidance of the Holy Spirit, Father God, upon our lives, upon our mind, our heart, Father God. Na ikaw magbigay ng kapahayagan, O Diyos, at magpuno sa bawat isa, Panginoon. At aming ikiling ang aming pandinig, ang aming puso sa iyong mga salita, sapagkat ito'y buhay para sa aming mga kaluluwa. Salamat po muli sa tagumpay na iyong ibinigay at nasusulat, O Diyos, hallelujah, kami Panginoon, hallelujah, kasama sa parada ng tagumpay na kay Kristo Jesus. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to you, Father. In Jesus' name, everybody say amen. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Glory to God. Tayo po ba ay binigyan ng tagumpay ng ating Panginoon? Amen. Lagi po. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos sa awitin. Napakasarap pong umawit sa Panginoon with the Spirit of the Lord. Amen? Nakasama po ang presensya ng ating Panginoon. Alam niyo po, maraming awitin na wala yung presence ng Lord, sa totoo lang. Iba yung awitin na nandoon yung kilos ng Espiritu Santo. Marami pong awit ngayon, although Christian song, pero ramdam mo na wala kang maramdaman na kilos ng Espiritu. But purihin po ang Panginoon. Merong mga awitin na very anointed. Then, mga worship leader na pinamangunahan tayong anointed ng Spirit. Palapakan natin po ang Panginoon sa mga awit at sa mga awitin po na ipinaalam sa atin, ilagay ng Diyos sa ating mga... Buksan po natin yung Biblia po natin kung meron po tayong Bible, mga kapatid. Matthew 22, verse 35 to 38. Basa lamang po. At muli ko pong babasahin sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Narena po ba tayo, mga kapatid? Sabi po rito sa Matthew 22, verse 35 to 38, Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? And Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38, this is the first and great commandment. Hallelujah. This is the word of God, mga kapatid. At ito po'y pinamagatan po nating loving God with all our being. Okay? Ibigin ang Diyos ng buo po nating pagkatao. So sa mensahe pong ito, mga minamahal ko sa Panginoon, dito po maunawaan natin at maintindihan po natin. Hallelujah. Glory to God. Sister MJ po kasi may kwan may dalaw. Inaayos niya yun.
Okay po, let's focus mga kapatid. Meron talagang distraction. Okay? Pero ang mga anak ng Panginoon na focus sa salita ng Panginoon, hindi po minsan pagsubok sa atin yan, tama? Amen? Gaya nga po nang inaituro po sa atin ng lingkod ng Panginoon. Itong mga tulad niyan, yan po ay pagsubok sa ating kung gaano tayo kaseryoso pagdating sa salita ng Diyos. Okay? Pero alam kong seryoso po tayo. Amen? Hallelujah. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. So, loving God with all our being. Pag-ibig sa Diyos ng buo nating pagkatao. Alam niyo po, itong mensahe na ito, linggo na rin po itong napagbulay-bulayan ko. Sa mensaheng ito, dito po makikita natin kung gaanong porsyento yung love na ibinibigay natin sa Panginoon. Dito natitimbang kung gaano yung sukat ng pagmamahal natin sa Diyos. Kasi madaling sabihin, Lord, I love you, Lord. Tama? Hello? Amen? Kahit nung sa relihiyon pa tayo, minsan nasasabi natin, Lord, I love you. Di ba? Lalo na ngayon, tayo po ay naging Kristiyano. Lord, I love you. Minsan po, nakorek po ako ng Panginoon, way back po, 2015 po yata yon. Siyempre, pag nasa presence ka na ng Lord, you love the presence of the Lord. Amen? Mahal natin yung presensya as we worship habang umaawit tayo sa Panginoon, sa pananalangin, sa pagsamba, nararamdaman natin yung presence ng Lord. Doon nasasabi natin, Lord, I love you. Kasi bakit? Nararanasan mo yung kabutihan ng Panginoon in that moment. Amen? Nararamdaman natin yung presensya. One time, nirebuke ako ng Lord, kung mahal mo ako. Diba? Kung mahal mo ako, sabi ng Panginoon, bakit mo pa ginagawa yung mga bagay na hindi ko ipinapagawa sa'yo? Kasi kung tayo'y nagmamahal sa Panginoon, ginagawa natin kung anong gusto niyang ipagawa sa atin. Agree po ba kayo? Okay. So loving God with all our being, ano po? Dito makita natin merong commandment. Kasi sabi niya, Lord, may isang lawyer po dun sa English version ng King James, ano po? Lawyer o sa Tagalog, tagapagtanggol ng kautusan, sabi doon. Merong commandment na ibinigay ang ating Diyos. Sabi niya, love your God with all your... Alam niyo po, yung commandment na yon, doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, binigay po yun sa bayan ng Israel. Na po? Then, kinut lang ulit ng ating Panginoon sa New Testament. Kasi merong nagtanong doon. Sabi niya, ano bang pinakadakilang utos? Sabi doon. Tinimp ang Panginoon. Ang sagot ni Lord, love your God with all your heart, with all your mind. Doon sa Deuteronomy chapter 6, merong binanggit doon, with all your strength. Dito lang sa kinut ng Panginoon, hindi na sama yung quote, pero overall, kasama yon. Okay? Amen? So, God commanded us to love Him. Alam niyo, yung commandment, binigay sa mga believers. Pakisabi pong believers. Yung bansang Israel po, the people of Israel, yung mga Hudyo, sila po ay mananampalataya. Tandaan po natin, they believe God. Amen? Naniniwala sila sa Diyos, nanampalataya sila sa Diyos. Kaya naman yung commandment, ibinigay doon sa mga mananampalataya. Yung commandment po, hindi po ibinigay sa mga hindi mananampalataya. Kaya imagine, yung law of Moses binigay sa Israel, hindi binigay sa mga Palestinian. Ang mga Palestinian po, yung bayan, mga taong hindi kabilang sa bansang Israel, ang tawag sa kanila unbelievers. Kasi ang sinasamba nila hindi totoong Diyos. Pero tayo, we worship the living God. Amen. The true and the living God. So God commanded us, ibilang po natin yung sarili po natin sa bansang Israel. Kasi believers sila, and then we are believers also. Amen. Mananampalataya din po tayo. So, meron tayong karapatan to claim this commandment na galing sa ating Diyos. Hello. Amen. Pakisabi po, I am a believers of God. God commanded us to love Him. As we as a believers, we have this ability to love Him because we are the people that experience the love of God. Naranasan niyo po ba ang pag-ibig ng Diyos? Hello, amen? Alam niyo po, yung kautusan patungkol sa pag-ibig, ibinigay yan sa mga taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Kaya meron tayong kakayanan para ibigin ang ating Panginoon. No wonder sa 1 John chapter 4 verse 19 po yata, o chapter 9, sabi doon, we love God because He first loved us. Nanawaan po natin mga kapatid. Sa umpisa pa lang, wala tayong totoong pag-ibig sa Diyos. Tama? Napakatining yata ng
Busis ko. Sa umpisa pa lang, bago natin makilala ang Panginoon, wala tayong totoong pagmamahal sa Diyos. Alam niyo kung anong pinagtatanggol natin noon? Relihiyon. Tama? Nagmamalasakit pa tayo sa relihiyon na pinanggalingan natin kisa sa ating Panginoong Hesus. Ito kasing nakakalungkot ngayon sa panahon natin. Kinain tayo ng sistema. Maraming tao kinain ng sistema ng relihiyon. Ang pinagtatanggol nila, relihiyon. Kaya kita nyo, kahit meron silang relihiyon, pero kaya nga sabi po ng ating Panginoon, naalala nyo po, doon sa time na nangaral ang Panginoong Hesus, sabi niya sa mga Pariseo o sa mga Israelita, ang bayang ito, ginagalang ako ng kanilang mga labi. Parang familiar, ano? Di ba? Ginagalang ako ng kanilang mga labi, pero ang kanilang puso napakalayo sa akin. They profess, talagang kino-confess lang nila that they believe God, they love God. Pero ang puso nila napakalayo sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Israelita. At nakakalungkot, maraming tao ganun din sa panahon natin ngayon. Kaya naalala nyo yung sinabi ni Paul kay Timothy, in the last days, Paul, pagbantay ka kasi sa huling araw, darating ang panahon ng mapanganib. Sabi doon sa verse 6, I think, sabi doon, may anyo ng kabanalan, pero ang kapangyarihan hindi makita sa kanilang buhay. Meron silang... Kaya merong term na professing Christian. Di ba? Tinatawag nila yung sarili nilang Kristiyano. Pero yung puso nila napakalayo sa kanilang Diyos. So God commanded us to love Him dahil tayo po ang may kakayanan na mas ibigin ng ating Panginoon. Bakit po kaya, ginawang commandment ng Lord yung love? Kasi sabi dito, the greatest of all. The greatest of all commandment. No wonder, alam niyo po, yung buong kautusan na ibinigay ni Moises sa Old Testament, alam niyo po yan, nasang up na yan sa dalawang utos. Love your God with all your heart, your mind, then love your neighbor as you love yourself. Kasi bakit? Kapag mahal mo ang Diyos, hindi ka magnanakaw. Pag mahal mo yung kapwa mo, hindi mo sasaktan. Amen? Kaya lahat ng hindi, meron pa doon, di ba? Wang manchismis sa pinaka mababaw na salita doon sa 10 utos, huwag kang manchismis. Meron, nabasa ko doon sa relihiyon. Di ba, pag dumaan ka doon sa doon sa relihiyon nila, napakalinaw doon, napakababaw ng kanilang translation ng kanilang Tagalog, huwag kang manchismis. Kapag mahal mo ang tao, hindi mo sisiraan. Kaya sabi ng Bible, ang lahat ng kautusan na uwi na lang sa 2 utos. Kaya meron din sinabi doon sa the royal law, tama Bishop? The royal law. Lahat po ng utos na uwi sa, I think, 1 utos na lang or 2 utos po mga kapatid. Okay, God commanded us to love Him. As we are believers, we had this ability to love Him because we are the people that experienced the love of God through Jesus Christ our King. Kaya nung na-experience natin yung pag-ibig ng ating Panginoon, mga kapatid, doon nagpapasimula na unti-unti nating iniibig ang Diyos. Dati hindi tayo marunong sumunod sa Panginoon Amen? Meron lang tayong reliyon, pero sa totoo lang, aminin man sa hindi talaga natin mahal ang Panginoon. Kasi ang sabi doon sa 1 John chapter 14 verse 15, kung mahal ninyo ako, dapat ginagawa ninyo ang aking salita. Ang sabi ni Lord. Kinukonvict niya yung puso ng tao na nagsasabi, Lord, I love you, Lord. Pero sa paningin ng Panginoon, yun ay paimbabaw, hypocrisy. Kasi pwede sabihin ng tao, Lord, I love you, Lord. Pero, yung heart niya, yung pagsunod niya sa salita ng Panginoon napakalayo. Halos nga hindi tayo magbuklat ng Biblia, tama? Amen? Sa panahon noon, paano natin masusunod ang salita ng Diyos? Tama po, Brother Romeo? Happy birthday. Palapakan po natin si Brother Romeo, birthday niya po ngayon. Pangatlong Sunday na po yata yung birthday niya. Amen? Hello. Glory to God. Kita niyo po mga kapatid, dito po ibinigay ng Panginoon ang commandment, isang utos that we should love the Lord with all our heart, with all our mind, with all our soul. Isama po natin yung strength. Kasi po tayo po yung mga nakaranas ng totoong pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Nung nakarinig tayo na Jesus died for us, amen, love ng Lord yun. Sino pong nakapagbibigay ng importansya sa ginawa ni Kristo sa krus? Amen? Napakahalaga po nung kaya kita nyo, ang unang napakinggan natin
mabuting balita. Good news. Na si Kristo namatay para sa ating lahat, or si Kristo ibinigay ang kanyang buhay para sa ating lahat dahil mahal tayo. Kaya sa Romans chapter 5 verse 8, di ba? Sabi doon, pinatunayan ng Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin lahat. Love ng Lord yun sa atin. Amen? Kaya naman dahil sa pag-ibig ng Diyos, nandito tayo ngayon. Tama po? Amen? Hindi dahil sa pag-ibig ng tao sa atin. Minsan kasi, nadidefine natin yung word na love based sa ating damdamin. Based sa ating paniniwala. Example, hindi lang naalaala, banggitin ko lang, no? Hindi, totoo kasi ito, mga kapatid. Hello, totoo ito. Amen? Minsan may mga date sa araw natin na kapag hindi naalaala ng ating asawa, minsan nagdadamdam tayo. Maling definition ng love. Kasi yung totoong love, hindi nakadepende sa araw. Yung totoong love, nakadepende sa Bible. Romans, 1 Corinthians chapter 13, nandoon yung definition ng love, ang pag-ibig. Di ba? Ang pag-ibig o pangunawa. Ang pag-ibig, napakalawak ng kanyang pangunawa. Kung mabasahin natin, pwede buksan po natin ulit. Mga kapatid, buksan lang po natin saglit. 1 Corinthians. Hallelujah. Glory to God. 1 Corinthians chapter 13. Tingnan po natin itong definition ng love ng ating Panginoon. Simulan ko po. For, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Yan. At magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na naghili. Ang pag-ibig ay hindi magmamapuri, hindi mapagpalalo. Verse 5, hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi nayayamot. Ano ba yung mababaw na word na nayayamot? Naiinis. Tama mo yan? Sister Vivian? Bawa, birthday mo. Hindi nakalaala. Tapos maiinis ka. Hindi daw naiinis yung love. Tulad ako ngayon, birthday ko, pag walang nakalaala, maiinis na ba ako? Hindi yung love. Kasi yung love hindi nakadepende sa pizza. Pizza o pizza? Pizza? Pizza. Hindi nakadepende doon. Amen? Yun yung love. Kaya lang kasi ngayon sa mga, alam niyo po yun, siyempre, pag mga girlfriend, boyfriend pa lang, parang importante sa kanila, oy, ano natin ngayon? Mansa rin natin ngayon. Pag hindi naalaala, nagdadamdam. Hindi po yun yung love. Baka pwede tayong sabihin, lustful na lang. Hindi yung love. Yung totoong love, galing sa Bible. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. So dito po makita po natin, mga kapatid, yung commandment na yon ibinigay ng Diyos sa mga believers, sa mga taong nakaranas. Kaya ikaw, tayo, na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, sa atin po ito ibinigay ng ating Panginoon. Ngayon po, bakit po kaya ibinigay ng Diyos ang commandment na ito sa mga believers? Kasi pwede namang wala na lang. Kasi naranasan mo yung love ng Lord. Yun yung, di ba minsan, kapag nakaramdam ka ng kabutihan ng kapwa mo, di ba ginagantihan mo rin ng kabutihan? Di ba may ganito yung pag-uugali? Uy, kahit napakabuti ng tao ngayon, huwag natin gawa ng masama kasi mabutihan. O minsan, kahit nakagawa ka ng masama, siya gumagawa pa rin ng kabutihan sa'yo. Kaya minsan parang nahihiya ka na lang. Kaya sa Bible, sabi doon, para ka naglalagay ng baga sa ulo. Kapag yung masama, ginantihan mo ng mabuti, para kang naglalagay ng baga sa ulo. Ang sabi doon. Parang ang dating marirealize mo. Mapang-uunawa mo, uy, kahit gaano yung kasamaan na ginawa ko sa taong ito, pero ang binabalik niya mabuti. Yun yung magdadrive sa kanya para gumanti rin ng kabutihan. Amen? Okay. So yun po, bakit po kaya mga kapatid, meron po akong isulat dito mga kapatid ko sa Panginoon. Nakasagutan sa tanong, bakit ang Diyos ibinigay sa atin yung commandment na ito? Love your God. Kasi alam niyo kung bakit? Ang tao makakalimutin. Meron nga ako napanood sa Facebook yata yun. Nakwento ko na rin ito dati. May isang lalaki nagwawalis. Dala niya yung cellphone. Nagsiselfone siya. Tapos yung walis tambo, nilagay niya dito sa kilikili niya. Alam niyo na yung kwento na to? Dahil sa kaka-cellphone niya, hinahanap niya ngayon kung nasaan yung walis tambo. Hanap siya na ngayon. May CCTV. Yun pala, nandito lang sa kilikili niya. Hindi niya na alam kung saan niya inilagay. Minsan may ganun tayo, di ba?
Minsan nga yung salamin, iwan ko lang, iwan ko lang sa bishop kung na-experience niya yung ganon. Saan yung salamin ko? Yun pala. Di ba minsan may mga ganon, may mga bagay minsan na hinahanap natin pero nasa atin rin naman. Kaya ang Lord, nagbigay siya ng commandment kasi alam niyo kung bakit mga kapatid? Unang-una, ang tao nakakalimot. Then, pangalawa, ang tao distracted. Nadidistract tayo. Kaya kita nyo, doon sa Deuteronomy chapter 18, nakot ko na rin po ito dati mga kapatid kasi gusto ko lang pong banggitin po muli sa ating lahat. Tignan nyo, why God commanded us to love Him? Kasi po, it is possible na pwede nating mabaling ang ating atensyon. Kasi sa usapin na love, nandoon yung atensyon. Tama? Kapag mahal mo ang isang tao, isang bagay, nandoon yung atensyon mo, nandoon yung oras at panahon mo. Kaya dito, kasi posible po sa isang tao na kahit na-experience mo yung love ng Panginoon, posible po na maibaling mo yung paningin mo sa ibang bagay. Hello? Kita nyo, kahit mag-asawa na, tumitingin pa sa iba? Ganon yung ugali ng tao. Kahit may asawa na, nai-inlove pa rin sa iba. Naiibig pa rin. Tama ba? Iwan ko lang kung naranasan ni sister, ni brother, Dennis. Dati nang bago-bago, I love you, I love you. Pero nung naibalin niya, alam nyo kasi, glory to God, paano ko ba ito I explain, Lord. Di ba, kung sino yung laging kasama mo, doon nabibuild yung relasyon. Di ba? Doon ka napapaklose. Ngayon, kapag nasubukan ng isang tao na isama niya lagi yung sarili niya, halimbawa sa ibang babae, kaya mayroong word na develop. Tama? Mayroong word na develop. Kasubukan mo, kapag ang isang tao, bawa, ngayon, meron ka nakarelasyon, tapos nakipagtrabaho ka sa ibang lugar, tapos nakaklose mo, may posibilidad na pwede kayong ma-develop. Tama po ba? Hello, amen? Na-attract kasi isang tao kasi napakabuti, napakabait niya, napakagwapo niya, napakaganda niya. Na-attract ka. Kaya dito, kaya binigay ni Lord ang commandment sa mga believers kasi it is possible na pwede mong ibaling ang paningin mo sa mga bagay sa mundo. Posible. Kaya yung commandment na ito, paalala sa atin. Parang muling binibigyang linaw ng Lord sa atin. Anak, ito yung tamang daan. Kaya doon sa Isaiah, kapag ibaling ninyo ang yung lakad sa kaliwa, kanan, may tinig kayong maririnig. This is the right way. Sabi doon, by the power of the Holy Spirit. So why God commanded us to love Him? Kasi po, it is possible sa atin, pakisabing sa akin, posible po natin na maibaling po yung atensyon natin, yung love natin. Kasi nandito pa tayo sa mundo. Amen? Nandito pa tayo sa mundo, mga kapatid, wala pa tayo sa langit. Kaya sa awitin kanina, nandito pa tayo, marami pang digmaan. Marami pang labanan. Meron pang agawan. Yung plano ng demonyo, hindi po nawawala yan. Focus po sa plano niya. To steal, to kill, and to destroy. Sister Eileen. Gusto kanyang alisin sa presensya ng Diyos. Nung una, kaya pala may mga Kristiyanong maalab ngayon. Tapos, in the next day, in the next week, nawala yung alab. Ngayong Sunday, Lord, I love you, Lord. Maglupasay ka na dyan. Di ba? May ganon, mag-experience tayo. Napupuspos tayo sa presence ng Panginoon. Lord, sa prayer. Kala mo wala nang katapusan ng prayer. Amen? Kala mo wala nang hangganan yung prayer mo. Kasi na-experience mo yung presence ng Lord. Kaya pala, pagkalipas ng ilang Sunday, yung love, yung damdamin mo sa Diyos, lumiliit o lumalamig kasi meron ka nang ini-entertain na ibang bagay. Amen? Pag once na meron tayong ini-entertain na ibang bagay, parang lumiliit na yung damdamin mo sa Diyos. Totoo po ito. Hello, amen? Aminado po ba tayo mga kapatid? Totoo ito. Kasi nandito po tayo sa mundo. Kaya sabi ni Lord, kayo'y nasa mundo, pero hindi kayo taga-mundo. Father, they are in the world, but they are not of this world. Yung panalangin ni Lord sa John chapter 17, I think po, every believers, every followers of Jesus Christ, tayo po na nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. Nandito tayo sa mundo, yes, hindi natin may kakailayan. Pero hindi ka taga-mundo.
Pwede nating ma-experience yung glory ng sanlibutan. Pwede nating ma-possess yung yaman ng sanlibutan. Pwede nating maranasan at matanggap yung mga pangarap natin dito sa mundo. Pero tiyakin mo na wag maagaw yung attention nito sa Diyos, yung damdamin mo sa Diyos. Kasi posible. Amen. Chapter 8, verse 18. Kasi po, ito yung mga bagay, alam mo yun, kaya tingnan nyo sa Matthew chapter 4. Ano yung in-offer ng demonyo kay Lord? Nakita mo ba ang kaharian ng sanlibutan? Sambahin mo ako at ibibigay ko ito sa'yo. Pwedeng maranasan ng tao yung yaman ng sanlibutan. Kaya Deuteronomy chapter 8, mga kapatid. But thou shalt remember the Lord thy God. Tingnan niyo po bago dumating yung wealth, bago dumating yung yaman, meron muna siyang paalala. Tahan Diyos mo. Tingnan niyo po. Kasi we believe na kaya tayong pasaganain ng Diyos. Ang pinag-uusapan po natin mga kapatid, ang Lord nagbigay ng commandment that love your God kasi posible na makakalimutan ng isang Kristiyano ang Diyos. Posible, yung love natin sa Panginoon, minsan mawawala, minsan manglalamig, di ba? Kasi po, tinan po natin, Deuteronomy chapter 8 verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power. Naituro ko na rin po itong nakaraan. Ability. Give it the ability to get wealth. Tingnan nyo? Ang Lord nagbigay ng kakayanan sa atin para makuha natin yung yaman. Kaya kung tamad ka, amen. Hello? But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng kakayanan para maranasan natin yung kayamanan na ibibigay niya. Ano pa sabi niya? That He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Ngayon, nakuha na ng isang mananampalataya, yung yaman, yung pinagpipray niya. Sabi ni Lord, but thou shalt remember the Lord thy God. Ang unang sentence na sinabi ni Lord, alalahanin mo ang Diyos. Then, pangalawa, nagbigay siya ng kakayanan para ikaw ay sumagana. Sabihin na lang natin, sumagana. Pinahintulot ng Diyos na ikaw ay sumagana. Kaya lang, mag-ingat ka. Kaya sabi nga ni Pastora Belen, kung naalala ninyo, ang matinding pagsubok sa isang Kristiyano, hindi ang kahirapan, ang kayamanan. Hello? Amen? Ang pagsubok sa isang Kristiyano, hindi ang kahirapan, kundi ang kayamanan. Mag-ingat ka, baka ang puso mo nasa yaman na. Sabi ni Lord sa Matthew chapter 6, for where your heart is, there's your, for where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang context po nun yung value. Kung ano ang pinapahalagahan mo. Diyos ba? Mamaya po, tuloy po natin yan mamaya mga kapatid. So ito po mga kapatid, why God commanded us to love Him? Kasi po, it is posible po. Posible po talaga. Makakalimutan mo ang Panginoon. Posible na maapektuhan yung relasyon mo, yung love mo sa Diyos. Kaya naman si Lord nagbigay ng commandment. Love your God with all your heart. Balikan po natin yung verse po natin. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Then one of them which was lawyer asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? Ano yung pinakadakila sa kautusan? Jesus said unto him, ito po, tinan po natin yung tatlo lang po ito dito pero isinama ko yung isa para maging apat. Okay? Kasi apat po itong sinabi ni Lord dito. Kasi pag sinabi po natin whole, buo nating pagkatao, hindi lang sa isa ka titingin. Tingnan niyo po. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Pakisabi pong heart.
Heart po mga kapatid. Tingnan po natin yung heart. Bakit po kaya sa puso? Sa Matthew chapter 15 verse 19, sabi po rito, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan. Pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Kung ang tao ay minahal niya ang Diyos ng buong puso, hindi maghahari ito sa kanyang puso. Itong mga bagay na binanggit po natin mga kapatid, itong karumihan. Kaya pala sinabi ng Lord, love your God. Kaya no wonder bakit maraming tao gumagawa ng kasamaan kasi ang puso nila, hindi nila mahal ang Panginoon. Hindi buo yung pag-ibig nila sa Lord. Kasi po, kung buo yung love nila, yung buong puso nila, ibinigay nila sa Diyos, hindi po ito maghahari sa kanilang buhay. Ito pong nabanggit sa Matthew chapter 15 verse 19, sapagkat sa puso, kaya sabi rin ng Jeremiah, guard your heart. Bantayan ninyo ang puso. Guard your heart. Amen? Sapagkat sa puso nanggagaling masamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw. Tingnan mo yung katabi mo kung nagnanakaw ba yan. Mukha bang magnanakaw? Pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Yun po yung heart. Kaya sabi ni Lord, love your God with all your heart. Kapag buo pala yung puso natin na ibinibigay natin sa Diyos, yung karumihan, hindi po maghahari sa buhay natin. Amen? Pero kapag hindi buo yung puso natin sa Diyos, meron pa rin. Meron pa rin lalabas. Meron pa rin tayong maipapakita. At lahat po ng ito'y para sa ating lahat. Amen? Okay, that po number 1, love your God with all your heart. Then pangalawa, love your God with all your soul. Buo mong kaluluwa. Doon po sa discipleship po namin, yung soul po natin, yung 5 senses po natin. Yung pakiramdam po natin. Amen? Yung nasa loob po natin, mga kapatid. Kailangan po natin itong ibigay sa Lord. Yung pag-ibig natin, kalaki po ang buo nating kaluluwa. Sabi doon. Amen? Then, love your God with all your mind. Yan. Pwede pala yun? Love your God with all your mind. All your mind. Kasi po, bakit? Minsan, yung kaisipan natin, kapag hindi natin ipinapakita, isinasabit natin yung isipan natin sa Diyos, minsan ibang naiisip. Amen? Ibang naghahari sa isipan. Kaya kapag mahal mo ang Diyos, kaya pala sa Romans chapter 12, be renewed in your mind. Sinong inuutusan tayo? Kasi meron tayong ability na isubmit natin yung isipan natin sa Diyos. Amen? Minsan may pumapasok sa isipan natin na negative, di ba? Nire-rebuke natin in Jesus' name. Then hindi mo siya ini-entertain, binabaliwala mo siya. Kaya gusto ng Lord, yung mind natin, yung buong kaisipan natin, ipakita din natin na mahal natin ang Panginoon. Na walang ibang mag-aari kasi po, kung ano yung nasa isipan natin, it will control your action. Amen? Kaya gusto ng Lord, pakialaman yung isipan natin. Kasi, dyan mismo kaya merong word na mastermind. Diba? Mastermind. Siya yung nagpapatakbo ng action, ng gawa, kilos ng tao. Kaya gusto ng Panginoon, yung isipan po natin ay maibig natin ang Diyos sa ating kaisipan. Paano? Punuin natin yung isipan natin ng salita ng Diyos. Punuin natin ang isipan natin ng mga salita ng Panginoon. Para wala tayong ibang maisip. Kaya sa Isaiah, ilalagay ng Diyos sa perpektong kapayapaan ang mga kaisipan na nag-iisip sa'yo. Sabi doon, tinagalog ko lang po pero English po yun. Amen. Love your God with all your heart, your soul, your mind, and your all strength. Minsan, yung kalakasan natin, ginagamit natin sa iba. Kaya pagdating sa Diyos, pagod na. Amen? Ubus na ang lakas sa mga bagay sa mundo. Kaya pagdating sa Diyos, pagod na. Kaya minsan, may mga taong, nung malakas pa, ayaw pang maglingkod sa Diyos. Nung malapit ng
mawala ang buhay niya, tsaka pa lang nakapag-isip na lumapit sa Panginoon. Ganon kasi ang ugali ng tao, tama? Kapag malapit na, tsaka lang makaalala sa Panginoon. Pero nung malakas pa, kaya sabi nung Ecclesiastes, alalahanin mo ang Diyos habang ikaw ay bata pa. Habang malinaw pa ang iyong paningin. Amen? Kasi ang tao kasi mga kapatid, habang malakas pa, meron pa silang may pagmamalaki. Ay, kaya ko pa. Kaya ko pa. Pero kapag nawala ng lakas, saka lang nila maisip ang Diyos. Kaya dito sabi ng Lord, love your God with all your strength. Habang tayo'y may lakas pa, ibigin natin ang Diyos. O ipagamit natin yung lakas natin sa Panginoon. Amen? Okay po. So yun po yung mga kapatid. Hallelujah, glory to God. Dito po sa talata po natin pong pinag-usapan mga kapatid at binahagi po natin. Ngayon, sa usapin na love, paano po natin mapatunayan na mahal natin ang Diyos? How can we prove that we love God? Paano? Amen? Napakadaling sabihin, Lord, I love you. Pero paano po? Dito rin po sa Bible, meron din po mga kasagutan. Kung paano kayang patunayan o paano maipakita ng isang mananampalataya yung pag-ibig niya sa Diyos. John chapter 14, verse 15, mga kapatid. Sabi po dito, if you love me, keep my commandments. Kung mahal ninyo ako, gawin ninyo ang aking mga salita. Ang isang nagpapakita na tayo po ay may pag-ibig sa Diyos, we obey the Lord. Obedient. Pagsunod sa ating Panginoon. Yan po ang pinaka-number 1 na maaari pong patunayan ng isang mananampalataya o isang nagkiklaim that they love God. Obey the Lord. Obey Him. Ano man ang napakinggan natin na aral ng Panginoon habang nagbabasa po tayong mga kapatid. O anumang nabasa natin sa Biblia, anumang napakinggan natin ng mga aral na galing po sa ating Panginoon, kung mahal natin ang Diyos, ginagawa natin. Challenge po sa ating lahat yan. Amen? Kasi meron pong sinabi ang Panginoon sa 1 John chapter 3 verse 18, sabi dito, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Huwag tayong umibig lamang sa salita, kundi sa gawa. Kailangan po natin ipakita yung pag-ibig natin sa kilos natin, sa gawa natin. Amen? So number 1, obedient. How can we prove that we love God? Number 1 po, obedient. We obey Him. Anumang aral na ating nababasa at napapakinggan, if we love the Lord, sa totoo lang, yung love na yun talaga mga kapatid, naghahari sa ating puso. Kaya kita nyo, ito yung nagdadrive sa atin para sundin ang kanyang mga salita. Kaya may mga taong, napapato ilang bisis ko na rin po ito napapato, mga kapatid, ang dating sa kanila sa mga salita ng Panginoon, kapag wala silang love na galing sa Diyos, o wala silang love para sa Panginoon, ang dating sa kanila, mabigat yung mga aral. Mabigat, mahirap sundin. Kasi wala pa silang love sa Panginoon. Ang dating sa kanila, bawal, ganun. Pero kapag na-establish yung love nila, doon sa Romans chapter 5, di ba, verse 5, ang pag-ibig ng Diyos ibinuhos sa puso ng isang tao by the Spirit of the Lord. Kaya kapag yung pag-ibig na yun naghahari sa puso natin, kaya nating sundin ang salita ng Panginoon. Amen? Walang Kristiyanong hindi niya kayang sundin ang salita ng Diyos. Kaya mo mga kapatid, kaya natin. Kasi po nananahan sa atin ang Espiritu ng Panginoon. Amen? Kapag hihingi tayo ng tulong sa Espiritu, Lord, bigyan mo ako ng lakas para magawa ko ito. Bigyan mo ako ng lakas para mapatunayan kung mahal kita, Panginoon. Amen? Hallelujah. So we obey Him. If you love me, keep my commandments, sabi ng ating Panginoon. Then sa 1 John chapter 3, verse 17 to 18, but whoso hath this world's good, sabi doon ni John, and saith his brother have need. Kung sino mang taong merong mga bagay sa mundo, kumbaga meron silang na-possess. Kung mayaman sila, meron silang kakayanan. Okay, sabihin na lang natin, kung sino mang taong o kapatid na merong kakayanan, tingnan nyo po sa may mga kakayanan. Kung sino man, but whoso hath this world's good and saith his brother have need, at makita ang kanyang kapwa na may pangangailangan, yung mga kapatid o yung mga taong may kakayanang tumulong, kumbaga po, may kakayanang tumulong at makita niya ang kanyang kapwa na may pangangailangan, and shut it up his bowels of compassion. Kumbaga, pinigilan niya yung compassion niya sa isang tao na hindi mo siya tinulungan. Okay. Ang context mo doon mga kapatid sa 18,
para patunayan na tayo'y may pag-ibig sa Diyos, gusto niyang ipakita natin sa gawa. Kaya sabi doon, kung ikaw na tao may kakayanang tumulong at hindi mo tinulungan kahit may pangangailangan, hindi mo na ipapakita ang totoong pagmamahal. Kasi kung meron kang pag-ibig sa Diyos, kapag alam mong may kakayanan kang tumulong at makita mong may pangangailangan, tutulungan mo. Amen. Ito po, mga kapatid, sa may mga kakayanan. Kaya sa Proverbs po, mga kapatid, ang sabi doon, hindi ko lang po matandaan kung anong chapter at verse po yun. Ang sabi doon, huwag mong ipagpabukas. Halimbawa, merong lalapit sa'yo, hingi ng tulong. Tapos sasabihin mo, bukas na lang, sister. Pero alam mong meron kang kakayanan na tulungan. Minsan, nangyayari sa atin ito eh. Alam mong meron ka. Pero sabihin mo lang, bukas na lang, sister. Bukas na lang, brother. Pero alam mong meron ka. Sabi po ng Proverbs, huwag mong ipagpabukas. Huwag mong ipagpaliban kung meron ka namang pangtulong. Siguro minsan nanghihinayang. Nanghihinayang siguro yung gustong, yung meron naman. Or, meron siyang iniisip na baka hindi ako bayaran. Ay, baka hindi ako bayaran. Si Lord, may gospel si Lord eh. Di ba? Sabi niya, tumulong ka doon sa mga taong huwag kang mag-expect na meron kang makuwang. Kasi ang magre-reward sa iyo ang Diyos. Amen? Kaya yung context na ito, sabi ni Lord, kung merong lalapit sa inyo na may pangangailangan, kung meron ka namang kakayanan, sa atin alam natin yung kung meron tayong kakayanan. Kung wala naman, alam naman ng Diyos yun. Pero kung meron tayong kakayanan, na merong kapatid na nangangailangan ng tulong, para maipakita mo na meron kang pag-ibig, kailangan mo palang tulungan. Amen? Hallelujah. Palapakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. So, obedient po. Yan, una po yun, mga kapatid. Pangalawa, how can we prove that we love God? Pangalawa, love what He loves and hate what He hates. Kapag ang tao ay may pag-ibig sa Diyos, ang sabi rito, iibigin niya kung ano ang iniibig ng Diyos at kamumuhian niya kung ano ang kinamumuhian ng Diyos. Kaya no wonder sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 6, love does not rejoice in wickedness, but rejoice in the truth. Kaya pansin nyo, minsan kapag may nagbibirong malaswa, hindi ka na natutuwa. Amen. Kapag yung joke, malaswa, hindi ka na natutuwa. Para kang nandidiri. Parang gusto mong tumalikod. Halimbawa, nagbibiruan yung mga kaklase mo. Tapos yung biruan nila, malaswa, below the belt, na alam mong hindi dapat binabanggit ng Kristiyano. Kaya may sulat sa Bible, huwag man lang mabanggit sa inyong mga pananalita, ang mga pagbibirong hindi nararapat. Merong mga joke na, may mga biro po na hindi siya madumi. Yung natural lang na tawa. Pero alam natin that we are living in this world, sa panahon natin, na minsan nagbibiro, may kasamang marumi. Kaya dito sabi dito, mga kapatid, kapag meron tayong pag-ibig sa Diyos, kung ano ang iniibig ng Diyos, siyang iniibig din natin. Kung ano ang minamahal ng Panginoon, minamahal din natin. Ano bang iniibig ng Lord? Yung mabubuti. Yung banal, yung matuwid. Kaya kapag alam nating marumi, ayaw natin. Amen? Minsan kapag paanyayahan tayo sa ibang lugar, o doon sa mga gawain, lagi po itong nababanggit, mga kapatid. Pero ito po'y katunayan na meron tayong pag-ibig sa Diyos. Kasi paano natin mapapatunayan na mahal natin ang Panginoon kung hindi natin ipapakita? Tama? Paano? Parang sa mag-asawa lang yan, di ba? Kung nagmamahalan kayo, siyempre merong naipapakita. Naipapakita natin. Kaya sabi dito, pangalawa po, how can we prove that we love God? Pangalawa, iibigin mo ang kanyang iniibig at kamumuhian ang kanyang kinamumuhian. Kaya anumang bagay na marumi, ayaw mo na rin. Kaya pansin nyo sa sariling aral natin po, mga kapatid, kapag tayo nagkasala, di ba? Kapag alam natin nakagawa tayo ng karumihan sa harapan ng Panginoon, hindi mo papatagalin, hihingi ka kaagad ng tawad sa Diyos. Hindi mo patagalin. Kapag alam mong kinukonvict ka na, alam mo, kanina po, mga kapatid, purihin ang Panginoon, talagang nasubok din ako. Merong bumiling
2 mantika. At habang umaawit, kinonfess ko na rin sa Lord, Lord, forgive me and clean me, Father God, sapagkat ayaw kong tumayo na merong karumihan sa harapan mo. Merong isang babaeng bumili ng 1 litrong mantika. Ang presyo niya, 95 ang isa. Okay. Diwata, palm oil. 95. Sabi niya, Kuya, resibuhan mo. Alam niyo, yung pinalagay niya sa resibo, 100 ang isa. 5 lang yun, pero alam ko, kasalanan sa harapan ng Panginoon yun. Kasi nakikompromiso ako sa kalukuhan niya. Kasi inutusan lang po siya ng boss niya. Inutusan lang po siya. Ngayon, ang dating, gusto niyang mag-kickback, kaya mayroong korupsyon doon. Ito lang. 5 lang yun, ha? Kahit peace, alam niyo po, sa harapan ng Panginoon, maliit, malaki kasalanan yan. Dumating sa akin kanina, nakikompromiso ako doon sa korupsyon. Merong compromising na nangyari. Ang presyo, 95. Kuya, ilagay mo 100. At sa atin, 5 lang naman, Lord. 5 lang. Pero yung word, nakicompromise ka. Kaya kanina, bago po, sabi ko, Lord, cleanse me. Purify me. Bago ko tumayo, Lord, gusto kong maging malinis sa harapan mo, Panginoon. Ano pong gusto kong patunayan dito ng Panginoon? Kung ano yung marumi, huwag mong gawin. Minsan, kailangan mong manindigan sa katotohanan. Kahit mayroong ma-offend. Kung sa time na yon, tumayo ako, ma-offend yung tao. Kaya, kita nyo mga kapatid, hindi tayo naglilingkod para i-please ang tao. Naglilingkod tayo to please God. Sa pag-please natin sa Panginoon, merong ma-offend na tao. Kaya minsan, merong nasusubok pagdating sa pera. Alam ko, may mga testimonya ganon. Meron na rin pong testimonya yung dito. Tama? Napakinggan nyo noon, merong isang kabataan na gustong yatang doktorin ang resibo. Pero nanindigan siya. Kasi alam natin yung katotohanan. Alam natin yung righteousness ng Lord. Alam natin yung word na corruption. Alam natin yung mali sa harapan ng Panginoon. Hindi ko lang po nabantayan yun kanina. Yun lang po ang pagkakamali ko. Aminado po ako dun sa harapan ng Panginoon. I humble myself, mga kapatid. Maliit man yan. Pero, ang sabi dito, kung ikaw ay may pag-ibig sa Diyos, kung anong kinamumuhian ng Panginoon, kamumuhian mo. Kung anong iniibig ng Diyos, ibigin mo. Kasi meron kang love. Hindi mo kayang tumagal sa karumihan. Hindi mo kayang tumagal na meron kang alam mong karumihan sa puso mo. Ihihingi mo yan ng tawad sa Diyos. Lord, forgive me, cleanse me, Father God. Amen? Kasi sa ating paglabas, mga kapatid, yung lagi nating sinasamahan noon, dahil meron kang love sa Panginoon, hindi ka makakatagal sa kanila. Kapag alam mong marumi ang ginagawa nila. Kaya meron tinatawag na separation. Sisiparate tayo ng Lord sa mga bagay na marurumi. Okay, love does not rejoice in wickedness. Ang pag-ibig hindi po natutuwa sa kalikuan. Meron pong testimonya ng isang pastor habang nanonood siya ng TV. Tanghali po yun, yung Showtime. Yung pangalan na Boys Ganda. Naalala ko lang po ngayon yung patutuon na yun. Tawa siya ng tawa. Kasi syempre, natatawa ka talaga sa mga joke. Tama, Master Eileen? Natatawa ka sa mga joke. Sa time na yon, tawa siya. Dumating sa heart niya, sinaway siya ng Panginoon. Bakit? Kasi nakikiisa ka doon sa karumihan ng kanyang bibig. Nanunood ka lang, ha? Pero kapag nakikompromise ka na doon, nakiisa ka na, meron ng karumihang nangyayari. Na-impartan ka na ng karumihan. Alam natin yung taong yun. Kahit nakakatawa, pero marumi ang bibig niya. Hindi siya sa Diyos, mga kapatid. Wala siya sa Kaya ang lalabas sa kanya, puro karumihan. Kahit kayong lifestyle niya, marumi. Kaya tayo mga Kristiyano, kapag meron kang love sa Panginoon, alam nyo, nandun tayo sa flesh na natatawa tayo. Pero deep in your spirit, merong nag-grieve. Deep in your spirit, meron kang mararamdaman. So, totoo lang. Amen? Hallelujah, praise be the name. Love does not rejoice in wickedness, but rejoice in the truth. Yung sabi ng Bible. Kaya pag alam nating masama, marumi, hindi kalooban ng Diyos. Hindi ba kapag masaya ka, sinasamahan mo? Masaya dito, sige. Pero kapag hindi ka na natutuwa, hindi ka nasasama. Ganun po ang Bible.
Kapag marumi, hindi ka masaya dyan, hindi mo sasamahan. Hindi ka makikisa, hindi ka makikompromiso. Kasi sabi dito, love, not rejoice in wickedness. Kapag alam mong marumi, kapatid, hindi ka pwedeng tumagal dyan. Marumi yan. Amen? Hello? Kasalanan ay kasalanan. Sabi ng mga ibang mga ngaral, iniibig ng Diyos ang mga makasalanan, pero kinamumuhian niya ang kasalanan. Na-experience natin yung love. Kaya tingnan nyo, bakit ibinigay ni Kristo sa krus ang kanyang buhay, sinakripisyo niya ang kanyang katawan? Bakit? Dahil sa kasalanan ng tao. Bakit ba? Kasi ayaw ng Lord, madala tayo sa kapahamakan. Napakatindi ng pag-ibig ng Diyos. Kung alam nyo, kung ma-appreciate lang ng tao, si Lord namatay, pinakita niya, ibinigay ang kanyang buhay para sa atin, dahil sa katutulang lahat tayo papunta na sa impyerno, kapatid. Bago pa lang makilala ang Panginoon, bago pa natin tinanggap siya, lahat tayo papunta na sa kapahamakan kasi lahat tayo makasalanan. Amen? Lahat tayo makasalanan. Kaya lang nung dumating si Lord sa ating buhay, pinakita niya ang kanyang pag-ibig. Kaya naman, yung daan natin papunta sa impyerno, niligtas tayo nun. Kaya nga, from darkness into His marvelous light. Niligtas tayo, hinango tayo ng Panginoon. Yun yung love ng Lord. Kinamuhian niya yung kasalanan na ginagawa ng tao. Kaya tinan nyo, sabi ng Corinthians chapter 5 yata yun, si Lord, ang ating Panginoon, naging kasalanan para sa ating lahat. Kasi bakit? Kasi inako niya. Yung kasalanan mo, yung kasalanan niya, kasalanan ko, dinala ni Kristo sa krus. Kaya naman, ang paningin ng Ama siya ay naging kasalanan. Kaya sabi po ng ibang mga ngaral, kaya pala sabi ni Lord, Lord, Father, why have you forsaken me? Di ba may ganun sa Lord, may panalangin? Minsan nag-question ako, Lord, bakit ganito yung prayer mo? Ama, bakit mo ako pinabayaan? Merong ibang explanation ng sabi nila. Kasi that moment, ang Diyos ay banal. Hindi niya kayang tingnan ang karumihan. Kaya binaling siya sandali. Binaling ng Ama ang paningin niya sa anak. Kasi that moment, the gospel, Corinthians chapter 5 po yata yung mga kapatid. That moment, He became sin for us. Siya naging kasalanan para sa atin. Kasi lahat ng kasalanan natin, dinala niya sa krus. At that moment, dahil ang Diyos ay banal, hindi siya kayang tingnan kasi yan, naging kasalanan siya. Kaya nga po, mga kapatid, walang makakalapit sa Diyos na may kasalanan. Kaya kita nyo, kaya nararamdaman natin yung presence ng Lord kasi tayo po'y pinapaging banal ng Panginoon by the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Glory to God. Number 2, love what He loves and hate what He hates. Ibigin ang kanyang iniibig at kamuhian ang kanyang kinamumuhian. Yan po ang pangalawa. Then pangatlo po, how can we prove that we love God when we love each other? Minsan mahirap. Lalo na kapag yung tao, minsan doon nasusubok. Sabi ni Lord, love one another. Minsan may testing kung paano mo maipapakita yung totoo mong pag-ibig sa iyong kapwa. Hindi mo mapuprove na mahal mo ang isang tao kung walang pagsubok. Kaya minsan inaalaw ng Lord, may pagsubok sa loob ng church para i-prove mo kung talagang mahal mo ang Diyos. May testing talaga lahat. Ngayon, pinag-uusapan natin, Lord, love one another. If you love the Lord, love one another. Din kinabukasan, may testing, may pagsubok. Diyan na, kung paano natin tayuan yung pagmamahala natin. Diyan na, kung paano may papakita yung pagmamahala natin. Kasi yung pagmamahalan, hindi lamang sa panahon na maayos. Amen. Hello. Ang pagmamahalan, hindi lang sa panahon na walang bagyo. Ngayon may bagyo. Pero ang pinag-uusapan po natin, spiritual na bagyo. Hindi itong literal na bagyo. Yung pag-iibigan natin magkakapatid, nasusubok yan kapag may bagyo sa loob ng iglesia. Amen? Kaya number 3, when we love one another. Kapag pala, mga kapatid, kapag nagmamahalan tayong magkakapatid, na ipapakita natin sa Diyos na mahal natin siya. Kaya pala sabi ng Panginoon, kung anong ginawa ninyo sa lingkod kong ito, ginawa ninyo sa akin. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Lord. Kung minahal mo yung kapwa mo, minahal mo si Lord. Pero kung kinamuhian mo yung kapwa mo, ang kinamuhian mo si Lord. Kasi sabi ng Bible, we are created in His likeness and in His image. Amen?
Kung kamuhian ako ni Sister MJ, ang kinamumuhian niya si Lord. Kasabi ng Panginoon, kung anong ginawa ninyo sa lingkod kong ito, ginawa ninyo sa akin. Amen? Kaya kung anong ginawa natin sa ating kapwa, ginagawa. Kaya pala, whatever you do, do it for the glory of God. Kapag gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, isipin mo yan, ginagawa mo yan sa Panginoon. Bakit mo tinutulungan yan? Ibig sabihin, hallelujah, kaya sabi ni Lord, ako'y nahubaran. Lord, kikilan kita dinalaw nung ikay nasa bilangguan. Sa gospel na Lord. Lord, kilan kita pinakain nung ikaw ay nagutom. Lord, kilan kita pinainom nung ikay nauhaw. Ang sabi ng Panginoon, kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa ninyo sa akin. Kaya sabi ito, when we love one another, gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, ginagawa natin sa Diyos. Alam niyo po, yung kapwa natin, yan po ay representation ng ating Panginoon. Kaya nga rin po tayo nagbibigay sa church, nagkakaloob sa church, kasi representation tayo ng Diyos. Merong mga pilosopo na nagsasabi, paano mo bibigyan ang Diyos? I-Diyos yan. Di ba? Tama nga naman, di ba? Yung filosofiya ng tao. Paano mo bibigyan? Kaya nga nandito tayo sa mundo bilang representante ng Diyos. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo yan sa Diyos. Amen? Although ang Diyos hindi nakikita, pero kapatid, ikaw ang mukha ng Diyos. Kamukha tayo ng we are created in the likeness and image of God. Amen? Kaya kung gawan niyo ko ng kabutihan, ang ginagawan ninyo ang Panginoon. Kung ginagawan ko kayo ng kabutihan, ang ginagawan ko ang Panginoon. Kung yung mga katabi mo ngayon, o mag-asawa man, kapag ginawan ako ng kabutihan, Sister MJ, ang ginagawan niya ang kabutihan ng Panginoon. Kaya lahat tayo, ang magre-reward sa atin, ang Diyos. Kaya pala sabi ng Panginoon, kapag tutulong ka, huwag kang mag-expect na may ibibigay sa iyo ang kapwa mo. Kasi alam niyo kung bakit, ang Lord mismo ang magre-reward sa atin. Siya mismo. Kaya kahit hindi ka man ma-appreciate, kapatid, ng ginagawa mo ng kabutihan, tumingin ka sa langit, ang Diyos na-appreciate ka. Amen? Hindi naman ako napapansin ni sister, hindi naman ako napapansin ni brother, hindi naman ako napapansin ni pastor, kahit gumagawa ako ng kabutihan, kapatid, nagkakamali ka ng tinitingnan. Merong nakatingin na higit pa sa tao. Lahat recorded yan. Uy, ito gumawa ng kabutihan, ito nagpe-pray, ito, wow, praise God. Hello? Amen? Love one another. Ibigin, napakadaling i-preach. Napakadaling ituro. Napakadaling i-Bible study. Love one another. What? Napakagaling mangaral. Pagdating sa testing, pagsubok, doon masusubok. Gaano mo kamahal ang kapwa mo? Kapag maayos ang panahon, kapag wala kayong problema, kapag wala kayong alitan, minsan po, yung love, hindi yan feelings. Love is not a feeling, sabi. Love is an action. Hello? Hello? Ang pag-ibig, hindi po yan emosyon. Alam niyo kung bakit? Kasi kung ang emosyon ng pag-ibig, madadaya ka, kapatid. Kasi yung emosyon natin, nagbabago. Mahal mo ngayon, kinabukasan, hindi na. Amen? Ngayon, gustong-gusto mong gumawa ng kabutihan sa kapwa mo, kinabukasan, hindi na. Lalo na kapag naalaala mo yung ginawa niyang pangit sa'yo. Hello? Yan, ginawan ko ng, siniraan ako. Kaya love is not an emotion. Hindi siya feelings. Lord, kailangan ko munang maramdaman ang pagmamahal. Kailangan ko munang, no. Love is an action. Kailangan mong gawin kahit sa kabila ng iyong nararamdaman. Amen? Kailangan mong gawin, kailangan mong ipakita kahit sa kabila ng iyong nararamdaman. Kahit nasasaktan ka, kailangan mo pa rin ipakita ang pagmamahal mo. Very challenging yun. Amen? Hello? Kahit inaaway ka na ng asawa mo, kung feelings pa rin yung love mo, hindi mo papakitaan ng pag-ibig yan. Tama? Kung nakadepende lang sa feelings mo yung love, ay, pag-awayin ka ng asawa mo, hindi mo na mamahalin yan. Pero dahil yung word, yung love ay action, papakitaan mo pa rin yan ng kabutihan sa kabila ng iyong nararamdaman. Yan yung love. Pero kung yung love mo, yung definition mo ng love ay feelings, nako, madadaya ka, kapatid. Madadaya ka.
Makita mo yung kapatid mo sa Panginoon. Tapos maramdaman mo, hindi ko pa ito mahal. Hindi, may ganun, di ba? Hindi ko ito mahal. Nakatingin ka sa nararamdaman mo. Pero the Word of God says, love your neighbor. Love one another. Kapag ginawa mo yun, pinapakita mo by action yung love. Pero kung nakadepende ka sa nararamdaman mo, hindi ko mahal yan, kilala ko yung taong yan. Yan, yung mukha na yan, kilala ko yan. Hindi ko mahal yan. Kakamali ka. Nakadepende ka sa nararamdaman mo. Nakadepende ka sa feelings mo. Kaya merong tinatawag na spiritual realm and the emotional realm and the physical realm. Dapat mas higit yung spiritual realm, kinakain yung sistema ng emotion at ng physical. Dapat lahat ng dalawang aspeto sa buhay na ito magsasubmit sa spiritual realm. Kaya kita nyo, bakit ka nagdi-devotion? Bakit ka nagpipray? Bakit ka nagbabasa ng Bible? Bakit ka nagwo-worship? Para i-develop yung stronger spiritual mo sa buhay mo. Kaya kita natin, kapag wala ka nang ginagawa sa espiritu, ang mananaig sa'yo, emosyon. Ang mananaig sa'yo, physical. Kinakain ka ng physical. Kinakain ka ng emosyon. Wala ng spiritual. Naunawaan po natin mga kapatid? Hello, amen? Kaya when we act, kapag ginawa natin, kinilos natin yung sarili natin sa pag-ibig, yung pag-ibig pinakita natin, ibig sabihin na naig dito yung spiritual na buhay natin. Hindi ka nakadepende sa emosyon mo, kapatid. Kaya nga po, yung emosyon, kailangan niyang magpasakop sa spiritual. Hello? Amen? Yung emosyon natin, kailangan may submit yan sa spiritual na buhay natin. Sa espiritu ng Panginoon. Kaya hindi ka na lead by your emotion. You are lead by the Spirit of God. Alam niyo yung lead ng emosyon? Nandyan yung tampo. Amen? Yung tampo, nandyan. Emotion ka emotional ka Sensitibo ka sa mga bagay na literal. Pero kapag spiritual ka, ino-overpowered mo yung emosyon mo. Di ba? May aral si Bishop, kailangan mong isubmit yung sarili mo sa Panginoon, sa Espiritu. Pero kung emotional ka, papairalin mo yung emotional mo, umabot na ng 3 araw, nagtatampo ka pa rin. Gusto ba ng Diyos yun? Hindi po. Ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong palubugin ang araw. Huwag ninyong palubugin ang araw sa inyong galit. Dapat pa lang sa moment na yon, pag alam mong, Lord, forgive me, makipagbati ka na. Sabihin mo, makipagbati na ako. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Meron akong kilala Hallelujah. Praise be the name of the Lord. So, we will love one another, mga kapatid. Mag-ibigan po tayo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, face to face. Sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Amen? May alitan man tayo mamaya, mahal ka pa rin. Awayin mo man ako mamaya, Sister MJ, mahal pa rin kita. Hindi pa rin kita ipagpapalit sa ibang babae. Ikaw pa rin ang number 1. No, number 2 sa puso ko. Una si Lord. Bumawi naman, Sir Janet. Una si Lord. Okay po. Okay, 2 na lang po mga kapatid. Hallelujah. 2 na lang po. Okay, how can we prove that we love God? Number 4. Pakinggan po natin itong mga sinulat ko mga kapatid. Nag-effort po ako nito mga kapatid. Sinulat ko talaga para ma-share ko rin sa inyo. Amen. At sama-sama tayong i-apply sa buhay natin ito. Pang-4, how can we prove that we love God? Pang-4, when we choose God over the things of this world. Paano patunayan? Kapag piliin natin ang Diyos kaysa sa mundo. Anong verse? 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Love not the world. Anong hindi pinapaibig ng Diyos? Ang mundo. Okay? 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world,
The love of the Father is not in Him. Kaya, tinan nyo, nakarelate tayo dito mga kapatid. Dati, nung wala pa ang Panginoon, wala pa yung pag-ibig ng Diyos sa puso natin, mas mahal natin ang mundo. Pagdating sa sambahan, ayaw mo. Di ba? Mas gusto mo, masaya, di ba? Salamat na lang sa Lord dahil minahal tayo nang experience natin yung love. Kaya naman, nandito tayo ngayon. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen? Nandito ngayon si Nailinda, kahit, ayan nyo, amen? May pagsubok yan nung nakaraan. Testimonya nyo nung Wednesday, ay, hindi ko na lang banggitin na yun. Amen? Pero dahil sa love ng Lord, nandito siya. Kikita nyo? Sabi dito, love not the world. Rather the things that are in the world. If any man, ito na po, if any man, kung ang tao ay nagmahal sa mundo, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa kanya. Ang patunay pala na yung love ng Lord na wala sa isang tao kapag mahal mo ang mundo. At tinawag rin po tayo mga kapatid na hindi tayo mangangalunya. We are not adulterous. Sa James chapter 4, ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan, kaaway ng Diyos. Ang tawag po niya doon, pangangalunya, hindi lang po yung may asawa ka na at nakipag-ano ka pa sa, hindi rin po. Ibig sabihin doon mga kapatid, ikaw na ay makadiyos, makasanlibutan ka pa. Adultery rin po yun sa spiritual. Makadiyos ka dito, makamundo ka dito, hindi pwede. Kailangan kung saan ka, doon ka lang. Kung panig ka sa Diyos ka lang, wag sa mundo. Amen? Kaya merong kasabihan na wag kang mamangka sa dalawang ilog. Isa lang. Kung makadiyos ka, sa Diyos ka talaga. Pakisabing sa Diyos ako. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father. Ay, hindi pala ito sa Diyos. Is not of the Father. Anong sabi pa niya? But is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Kaya number 4, when we choose God over the things of this. Alam niyo po, nandito pa tayo sa mundo. Sabi ko nga po kanina. Posible na maranasan mo. Alam niyo po yung, meron tayong bisita ng libro. Binanggit na, share ko rin po ito kay Bishop. Binanggit na, yung verse na ito, kinut din po nung nakaraan. Binanggit niya ito, the pride of life. Alam niyo po yung pride of life? Alam niyo yung mga pride of life? Yung mga bagay sa mundo yan, mansion, pride of life yan. Magandang sasakyan, pride of life. Nagbibigay ng kayabangan yan, tama? Hello? Kaya minsan kapag may mga bagay ka na, minsan tao yung mayabang. Pride of life yan. Mga bagay yan na pinagmamalaki ng tao, tumataas yung, lumalaki yung ulo na, magandang bahay. Dati, kubo lang, nung naging mansion na, tumaas na rin. Dating walang-wala, lumaki na rin ang ulo, naging pride. Mga pride of pera, pride of life yan. Pero sabi ng, wag mong mahalin. Di ba meron din sinabi, the love of money is the root of all evil. Yung mga bagay sa mundo, hindi yan nagiging masama kung hindi mo iibigin. Nagiging masama lang yan kung mamahalin mo. Kasi nandito pa tayo sa mundo eh. At pangako ng Lord, pasaganahin tayo. Hello? Amen? Nainiwala po ba kayo na kaya kayong pasaganahin ng Diyos? Amen? Plano rin ng Panginoon yan. Kung isang araw pasaganahin tayo ng Lord, praise the Lord. Kung loobin ng Diyos. Siyempre, ang Diyos naman ang nag-permit niyan. Pasaganahin tayo. At kung may makita naman tayong sakto lang yung buhay, wag naman nating questionin yung pananampalataya nila. Kasi ang Diyos pa rin ang may permit, may permission kung ikaw ay pasaganain ng Lord. Kaya lang dito pinag-iingat, sabi dito, love not the world. Huwag ninyong mahalin. Alam niyo po, yung isang patunay na kapag minahal mo na yung mundo kaysa sa Diyos, yung oras mo, yung attention mo, nandoon na. Yung mundo mo, kumbaga, naging mundo mo na, umiikot na yung buhay mo doon. Kaya pagdating sa Diyos, napakahirap niyang bigyan ng panahon. Di ba kung ano yung mahal mo, lagi mong kasama? Amen? Kung ano yung gusto mo laging makasama. Kaya ngayon kapag mahal mo na yung yaman mo, yung pera mo,
Lalo na yung negosyo mo, Mr. MJ. Pag mahal mo na yan kaysa sa Diyos, apektado ang buhay mo. Apektado yung pagsamba mo. Apektado yung paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya sabi na, huwag mong ibigin. Pwedeng ibigay ng Diyos sa'yo, pero huwag mong mahalin. Amen? Pwedeng ibigay ng Diyos yung panalangin natin, pero huwag mong mahalin. Kaya the Bible says, our God is a jealous God. Mapanibughuin ang Diyos natin. Matutuwa ba siya na mas mahal mo yung ibinigay niya kaysa sa nagbigay? Di ba minsan, bawa, may reregaluhan kayo. Binigyan mo, hindi ka na pinansin, binaliwala ka na. Di ba? Parang malulungkot ka. Parang medyo magdadamdam ka. Gaano po kaya ang Diyos? Siya yung nagbigay. Tapos nagbago yung pagkakilala, pakikitungo mo sa Kanya. Our God is a jealous God. Siya po ay mapanibuguing Diyos. Kung ano yung gusto niya sa atin, kailangan ibigay natin sa Kanya. Isa lang naman ang hinihingi ng Panginoon dito ayon sa Kanyang salita, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Ito lang hinihingi sa atin ng Panginoon. Alam niyo, mayroong 7 kapangyarihan na dala sa buhay sa atin, sa buhay po natin. Kapag minahal natin ang Diyos ng buo nating, all of our being, all, sabi po rito, lahat. Hindi po 50-50, hindi 1/4, 100% sa Panginoon. Meron pong kapangyarihang dala. Kasi kung anumang meron tayo, yan din para sa Diyos. Hindi lang yung buong buhay natin, lahat anumang meron sa atin, para yan sa ating Panginoon. Amen? So when we choose God over the things of this world, kapag pinili natin ang Diyos kaysa sa mundo, pinapatunayan natin, Lord, mahal kita. Yan? Lord, I love you. Lord, mas pinili kita kaysa sa mundo. Alam nyo, kahit meron ka ng ganito, minsan po natitest kami, no? Ako man nasusubok. Kapag nakita mo na yung dating wala ka, minsan sabi ko, Lord, kaya pala si Peter, alam nyo si Peter, nung una sa panghuhuli niya, wala siyang mahuli. Yeah. Nung nangisda na siya, napakarami niyang huli. I-convert natin sa blessing. Yung nahuli ni Peter, blessing sa kanya. Si Lord lumapit sa kanya. Sabi, Peter, do you love me more than this? Yung tanong po ni Peter, ay tanong ni Lord kay Peter, nung si Peter po, na marami na siyang huli, kasi mangingisda po si Apostle Peter, no? Nung sa time na yon, tagpo na yon. Kaya tinanong siya ng Panginoon, Peter, mas mahal mo ba ako kesa sa bagay na ito? Maging ngayon, tinatanong din tayo ng Panginoon, mas mahal mo ba siya kesa sa mga bagay na meron ka? Yun din ang question sa atin ng Lord. Kaya minsan, alam niyo po, may time sa buhay ko, pag nakita ko yung mga ganong mga material na bagay, Lord, you know my heart. Alam mo ang puso ko. Siyempre, mararamdaman mo rin may nagko-question sa heart mo. Okay? Siyempre, meron ka ng mga bagay na dating wala. Lord, may prayer din ako sa Panginoon, Lord. Hindi maagaw yung attention ko sa mga bagay na ito. Sa'yo pa rin ako titingin. Yun po ang sa akin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kasi importante pa rin yung love natin sa Panginoon namin. Kaya po nabuo itong mensaheng ito eh. Nabuo po itong aking pong naihandang mensahe, mga kapatid. So when we choose God over the things of the world, pagsubok sa atin, testing po sa atin, at paano natin may pakita yung love natin sa Panginoon. Kaya sabi niya, love not the world. Ano po? Then, sa Matthew 16 verse 26, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Sabi ng anong makakamtan, anong mapapala ng tao kung makamtan niya ang yaman ng sanlibutan? Tingnan nyo, hindi usapin dito kung mayaman ka o mahirap. Hindi usapin dito. Kasi pwede kang maging mayaman kung kawawa naman ang iyong kaluluwa isang araw. Sabi ng Panginoon, anong mapapala ng tao? Makamtan man niyang yaman ng sanlibutan, pero mapapahamak naman ang kanyang nag-iisang kaluluwa. Sige, magpakasaya ka ngayon. Kaya sabi ng ibang mga Kristiyano, ang kasalanan parang credit card. Enjoy now, suffer later. Siyempre, enjoy ka muna ngayon, panay utang ka. Darating ang araw, mahihirapan ka na, magsasuffer ka na kung paano mo bayaran.
Kaya dito mga kapatid, sabi ng Panginoon, for what is a man profited if he shall gain the whole world? Alam niyo po, kapag ang tao ay nakafocus sa mga bagay sa mundo, yes, pwede mong makamtan lahat ng yaman sa mundo. Mga bagay sa mundo. Pero kung makaligtaan mo yung isang napakahalaga sa buhay mo, walang iba kundi ang Panginoong Sus. Yung kanyang presensya, ang kanyang salita, kawawa ka. Kawawa ang taong yun. Amen? Kaya tingnan nyo yung isang mayaman na subok. Lord, ano bang dapat kong gawin para magtamasa ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon, gawin mo yung mga utos. Ang sabi ng mayaman, Lord, nagawa ko na yan eh. Yung binatang mayaman, nagawa ko na yan, Lord. Sabi ng Panginoon, sige, binta mo yung yaman mo. At ipamigay mo sa dukha. Alam niyo po, pagsubok sa kanya yon eh. Kung paanong sinubok si Abraham, doon sa anak niyang si Isaac, kasi kayamanan niya si Isaac. Imagine, ilang taon niyang hiningi yun sa Diyos. Ilang taon niyang hiningi sa Diyos si Isaac. Pero isang araw sabi na, ibigay mo sa akin yan. Alam niyo, pagsubok sa kanya, kasi hindi naman gusto ng Diyos, patayin niya si Isaac eh. Testing niyo kung talagang kaya mong patunayan na ikaw'y sumusunod sa Panginoon. And I believe sa tagpo din yun, sa tagpo na yun sa mayaman, testing yun sa mayaman kung hanggang saan yung pagsunod niya sa Diyos. Kasi kung nag-oo siya sa Panginoon, kukunin ba ng Diyos yung yaman niya? Kondisyon ng puso ng tao yun, mga kapatid. Kahit nga mahirap kung kaya mong ibigay sa Panginoon, kondisyon sa puso ng tao yun. Mahirap o mayaman kung yan mo yung babaeng balo sa time na nagkakaloob doon sa isang gospel ng ating Panginoon, yung buong kanya binigay niya sa Diyos. Mahirap yun. Ibig sabihin, kondisyon ng puso ng tao yon. Meron ka man, sakto man, kung ibigay mo sa Diyos yon, pupurihin ka ng Panginoon. Dadakilain ka, appreciate ng Diyos yon. Yung mayaman, hindi niya napagtagumpayan yung pagsubok ng Diyos. Kaya sabi din ng Lord sa mga mayaman, napaka-imposibleng ng isang mayaman ay makapasok sa kaharian ng Panginoon. Kasi bigo sila sa time na yan. Pero ang sabi ng isang disciple, kung ganun Lord, sinong maliligtas? Pero ang sabi ng Panginoon, sa tao, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Testing po sa lahat ng yan, mga kapatid. Regarding sa yaman, paano mo i-handle yung blessing na meron ka? Kakainin ba nito yung buo mong sistema? Alam nyo, sa paglilingkod sa Panginoon, iisipin mong parang wala ka. Para hindi ka manghinayang. Maging sulat ni Paul doon, maglingkod kayong parang walang asawa. Ang gusto niyang i-point out, para walang hadlang sa buhay mo pagdating sa paglilingkod. Dalhin natin sa anumang meron tayo blessing yaman. Isipin mo na parang wala ka, para sa oras na magbigay ka, hindi ka manghihinayang. Hello? Amen? Sa totoo lang. Hindi naman sa atin yan. Sa Diyos yan. Tayo po yung mga manager lang ng Panginoon. Steward lang tayo ng Lord kung paano mo gamitin ang pera mo. Huwag mong angkinin, kumbaga. Kaya pagdating po pala sa regarding sa anumang meron mapusis natin, isipin natin na wala tayo. Wala tayong ganyan para sa oras na magbigay tayo, hindi tayo manghihinayang. Amen? For when we choose God over the things of this world. And last po mga kapatid, number 1, when we value God. When we value God more than the riches of this world. Matthew 6:19 verse 21, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Yung context kung ano yung mas value sa'yo. Kung ano yung parang timbangan. Di ba yung unang panahon yung timbangan, hindi naman tulad ngayon eh, na parang orasan or digital. Alam niyo yung timbangan ng ginto. Di ba parang may kuwan sila, balance. Di ba? Kung ano yung mas mabigat, umaangat yung dito. Napipicture niyo po yung gusto kong ipapakita. Bawa, ganito timbangan. Kung anong ilalagay mo na mabigat, aangat yung dito. Ibig sabihin, yung mas value sa'yo, di ba? Dali, yung mabigat. Yung mas value, mas mahalaga sa buhay mo. Kaya sabi dito ng Panginoon, for where your treasure is, kung nasaan ang iyong kayamanan, hindi ba yung word na kayamanan pinapahalagahan? Nay, pinapahalagahan mo ba yung yaman mo? Di ba? Pinapahalagahan mo yung mansion mo, yung mga alahas mo kung meron man.
Di ba yung mga business natin, pinapahalagahan natin yan? Hello, amen. Tama, Sir MJ? Pinapahalagahan. Ngayon, sabi ni Lord, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Kaya kung ano ang mas value sa'yo, nandoon ang puso mo. Kailangan natin i-check ang puso natin. Kailangan nating siyasatin yung puso natin. Sabi ng Lord, for where your treasure is, there will your heart be also. Kaya kung mas value sa atin yung mga bagay sa mundo kaysa sa Diyos, yun yung mas mabigat sa atin. Amen? Sa atin mga kapatid, love our God with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. Palapakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Bigay ko na po kay Bishop yung microphone. Hallelujah. To God be the glory, and let the power